live kayo sa RMNDZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Pwede bang sabihin magandang hapon, sir? Alam mo, ako'y natatawa na lang, Ma'am Lourdes, pero ala na yata talaga hindi na mapipigilan itong pagtaas na ito. By next week, 7 to 10 pesos na may tataas. May gitna baka mag 100 pesos tayo per liter, more than that. In some other station, especially in the provinces, mataas talaga. So, do you believe na wala magagawang gobyerno doon, Ka-Obet? Hindi ko alam kung anong gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat nasa kanya na po ang kapangyarihan na pinagkulob ng lower na upper house ng Kamara para gamitin niya yung emergency power para dito sa excise tax at sa iba pang bagay na kailangan ng hanay ng transportasyon at kailangan po ng sambayan ng Pilipino. Pero pag-iisipan niya pa po kung gagamitin niya ito o hindi. Ewan ko, ano pa yung emergency power na binigay sa niya kung pag-iisipan pa niya. Talagang naghihirap na ang hanay ng transportasyon at ang iba pang sektor ng ating bansa. Kung pag-iisipan po yan, alin pa ho natin ang damo kung patay na ang kabayo. Ano po ang stand ho ng Pasang Mazda sa laban bawing taas pasahe? Alam po niyo kami nalulungkot sapagkat hindi namin nakalain na gano'n ang mangyayari sapagkat una nga po, nakita natin na ang DOTR sa pamumuno ng ating kalihim Giovanni Lopez at ang ating chairman ng LTFRB, Atty. Vigor Mendoza, hindi po mag-aanunsyo si Atty. Vigor Mendoza ng LTFRB ng mga taas pamasahe kung wala akong bendisyon ang Malacanang. Yan ay nagaganap at matagal lang nagaganap sapagkat they do not have the authority na i-address na mag-announce kagad without the confirmation from Malacanang. Kanya po kami nalulungkot doon sapagkat yung 2 piso sa modern piso na lang, binawi pa ng Pangulo, talagang hirap na ho ang ating mga manakay, ang ating mga magmamaneho, ang ating tsuper. Pero ano ang gagawin natin? Kanyang kapangyarihan yan. Tapos ngayon na naman, pag-iisipan na naman yan kung gagamitin niya. Kami po maghihintay na lang kung ano ang talagang ibibigay ng pamahalaang suporta sa hanin ng transportasyon. At kung wala na pong bibigay, palagay ko baka matuloy na ho yung pinag-uusapan namin na isang bagay na ayaw namin gawin pero para madama lang ng ating pamahalaan. Okay, bago ho yung bagay na yun, Ka-Obet, no? Sa tingin ho ninyo, sabi nyo nga, ako nainiwala ko doon na alam ng Pangulo na may pag-uusap, may meeting about the increase. Pero nung panahon nagmi-meeting pa, hindi siya nagsalita or nakialam. Saka siya nagsalita nung may announcement na. Sa tingin nyo ho ba, may other forces or ano ang nangyari sa Pangulo? Nabanggit ko nga po sa business, baka may nagsusultul sa Pangulo ng mali. Dapat kung may magsasabi sa Pangulo, sana yung kabutihan ng lahat. Ang nangyayari po, nagbibigay ng kaguluhan yung pagbawi na yan ng ating Pangulo sa aming hanay ng transportasyon sapagkat doon sa kanyang sinabi, Ma'am Lourdes, ang binibigay niya ng katwiran, ang ating mga mananakay. Wala naman ang problema bigyan ng pansin lahat yan. Pero kami bang mga driver na bigyan ng pansin? Pare-pareho lang naman ho tayong kumakain. Pare-pareho tayong naghahanap buhay at pare-pareho na yung mga pamilya. Kanya po doon sa puntong yon, ang nabanggit ko, ano bang ayuda ang ibibigay niya para magkaroon naman ng kasiyahan kami mga driver ng pampublikong sakyan. Sabi naman ho niya ay parang itong pinakapunto niya, hindi ito ang panahon para mag-increase kasi may gera nga po, mas mahihirapan yung taong bayan. Tama po yan. Paano ang gagawin namin? Hindi naman na ho namin kaya. Ang ibang driver ho namin, sa totoo lang, Ma'am Lourdes, humihinto na ho ng pagpatada. Dahil talaga hindi na kayang ma-afford ang pagbabayad ng kurudo sapagkat nauwi lang po halos sa kurudo. May mga ruta kami na maigsi na talagang ang ginagawa na lang namin, hinahati na namin ng biyahe, 15 ngayon o 20 ngayon na units, bukas yung 15, para lamang makasave ng kurudo at makapag-service sa ating mananakay. At kahit paano, may maiwi ang ating mga driver. Kanya nga po, yung mga sinasabi ng Pangulo na hindi pa napapanahon, kailan ho yung tamang panahon pa? Ano po yung susunod ho ninyong plano, Ka-Obet? Ito na, sabi niyo yung mga... Kasi alam niyo si Ka-Obet, lagi natin nakakausap, hindi kayo sang-ayon sa mga kilos protesta, di ba, Ka-Obet? So, ano po yung stand? Ano po yung mga plano ng miyembro po ninyo?
nabanggit ko na talaga hindi naman makakaya. Baka ako dumating ang panahon, itong mga araw darating, makiisa na ho tayo dyan sa mga pagkilos na talagang kailangan gumalaw na. At yan nga ho, yung meeting, hindi naman ho natuloy ngayon, pero meron talagang formal meeting na in-move na ng Monday or Tuesday para ho dito. At iniintend din po lang namin yung ayudang ibibigay ng gobyerno na 5,000 sa driver, 10,000 para sa operator na yung fuel subsidy. Ka-Obet, sandali May meeting sana yung transport group, different Opo. groups today, hindi natuloy bukas. Kailan po matutuloy? At ano po itong meeting na ito? Well, ang meeting ho na yun, talagang agenda itong ho dyan sa pagkakabawi ng Pangulo at yung hindi pa napapanahong pagtataas, yun yung aming pag-uusapan po. Ano ang magandang recommend namin sa ating kagalang-galang na Pangulo at nang maiwasan na po yung mga strike na yan. Pagkat talagang apektado na ho kami. So possible ho, baka may sumulat, makipag-usap sa DOTR, may paabot sa Pangulo muna kung ano po yung nais po ninyong ipabatid. Tama po yan. So sa aking mungkahi yan. Pero siyempre hindi ko rin alam ang damdamin ng ibang mga andyan sa meeting kung ano ang kanilang nasa loobin na pwedeng mapag-usapan at pwedeng mapagkasundoan at pwedeng pagkaisa ng lahat ng grupo. Okay. Meron pong balita na magsasanib puwersa yung piston, manibela, yung mga TNVS sa isang malawakang transport strike. Ayon po ito sa piston. Kasama ho ba kayo rito, Sir Ka-Obet? Well, iniimbitan din po kami dyan. Pero sabi ko nga po, titiyan muna namin. Kami, may sarili rin grupo, mag-uusap po muna kami. Sapagkat talagang magaganda rin ang layunin. Kung magkakaisa lahat, talaga kung siguro, doon papunta sa paglaban ng paano maisasaayos ang ating sistema, ang pagtulong ng pamahalaan ng gobyerno sa aming sa transport sector na talaga itong pagtaas ng presyo hindi na mapigilan. Okay. Ka-Obet, para malinaw lang, kung ma-resolve ba yung meeting nyo na mauwi, for example, yung stand nyo nga, magpaabot muna ng mensahe sa Pangulo. Pero kapag napagkasunduan ng ibang mga kasamahan nyo sa meeting na magprotesta, wala na kayong choice doon? Wala na tayong choice. Kung mayuri gusto yan, magsasama-sama na ho kami. Okay. Sa tingin niyo ba hindi kayo mahal ng gobyerno, sir? Maalaala na yun, sir, ha? Marami na nga ako nagtataka bakit ang mga ako naman natutuwa sa ating Pangulo na pinoproteksyon niya ang mga commuters. Sa totoo, Ma'am Lourdes, sa mga commuters mismo nagdadagdag ng pasahe. Tama. Yung pong 13, ginagawa nilang 15, yung minsan yung 17, yung 15, 20 na ho, hindi na kumukuha ng supply, nagtitip na. At naiintindihan tayo ng ating mga mananakay na talagang hirap po ang ating mga driver. Kanya nga po yung sinasabi ng ating Pangulo na pinoproteksyon na ang mga commuters. Mismong commuters na ang pumapayag na magtaas eh. Paano naman po kami? Sang-ayon ho ako sa sinabi niyo, Ka-Obet. Siguro, Ma'am Lourdes, dapat yung mga bumubulong sa Pangulo, ayusin ang pagbubulong at pagre-report sa Pangulo na ganyan na nangyari sa ground, sa ibaba. Mukhang may ibang target sila sa ganyan Mahirap po yung gano'n. Siyempre, nalalagay sa alangan ng kalihim. Dahil, siyempre, magsasalita ko ba ang kalihim at o-order sa chairman ng LTFA, i-announce muna. Uulitin ko, Ma'am Lourdes, alam mo malakan. Kanya lang, bakit nagkaganon? Sana ho, yung mga bumubulong, ganito, pag-aralang mabuti at hindi magkaroon ng kaguluhan. This is a world crisis. May problema na ho tayo. Nasa crisis situation tayo. Sana ho dapat ang lahat ng tao magtulong-tulong na lang at gumawa ng mabuti para sa bawat isa. At kung anong may tutulong ng pamahalaan, pagtulungan para ho hindi tayo magkaroon ng problema. May problema ng napakalaki, may problema pa tayong lokal. Paano po yan? Wala ho ba kayong pangalan na naririnig kung sino itong Marites, sir, na bubulong kay Pangulong Marcos? Wala. Mahirap po mag-mention ng pangalan. Pero bahala na po sila. Kami umaasa na lamang na baka mapag-aralan pa ng Pangulo at gamitin yung sarili niyang desisyon na siyempre
maintindihan sana kami at maunawaan. May humihiling po na baka raw pwedeng dagdagan yung 5,000. Anong pong stand po ng Pasang Mazda rito? Alam niyo po, kahit nagdagan gawin 10,000 yan, sa taas po ng mga nangyayari ngayon, kulang pa rin po yan. Sa akin po, this is temporary relief, band-aid solution. Samantalang kung itataas natin, yung pagtataas ng piso, 2 piso, hindi pa rin nung sasapat yan doon sa itinaas na presyo. Pero, baka tutulong mo ng malaki yan. Sapagkat ang aking computation niya, mga modern jeepneys, nakapagpepere ka ng 400 passengers a day dahil mas malaki ito dun sa traditional. Pero ka ng 800. Kahit 1 to ang kuruto na nagastos mo, lalong itataas ng 7 pesos. Di another 7 times 30 is 21. Ano ba yan? 21 pesos naman. Napakalaki niyan. 210 pesos pa. Parang gano'n ang kwentata ko. Opo. Magiging 1,400 ang kurudo. Sa maigsi, magiging matatalo na naman tayo ng mga 800 to 900 pesos po. Yan po yung suma namin. Kanya yung itataas kung piso man sa traditional, mga 600 ang pinakamalaki. Halos kalahati po ang nabawas. Tapos sa amin naman sa mga modern jeepneys, halos more than 1/2 ang nabawas. Pero hindi pa rin sapat sapagkat nag-aapono pa rin po ang ating driver. Kung magbibigay ng 5,000 na ayuda, lakihan man yan, only good for 5 days na po yan. Lord. Ka-Obet, ano po ang iyong mensahe sa ating mga kababayan, higit sa inyo pong mga miyembro? Well, sa pasipayan ko sa Pasang Mazda, sana tayo maghintay at baka naman magbago ang isip ng Pangulo sapagkat pinag-aaralan niya mabuti ito, pero talagang tayo ay nandun sa sitwasyong napakabigat. At gumagawa rin tayo ng pamaraan, ay pag-usap tayo sa mga nakukulan na maunawaan tayo ng Pangulo at makarating sa kanya yung aming mga karaingan at mabigyan ng solusyon sa lalong madaling panahon. At sa ating mga nasa gobyerno, sana po ay maintindihan at maunawaan ang aming sitwasyon at ipartin sa Pangulo na talagang hirap na po ang ating jeepney drivers. Hindi po nahihirapan ng commuters. Nahihirapan ng commuters kung hihinto kami sa biyahe. Kanya ho napakahirap na po ang sitwasyon namin sapagkat ayaw na rin bumiyahe ng ibang driver, hindi ho kumikita. Ka-Obet, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Maraming salamat, Ma'am Lourdes, sa Secretary, sa magandang hapon po at pagpalaan tayo ng Panginoon Diyos at ating yakapin ang problema at bigyan ng solusyon. Maraming salamat. DZXL